makasaysayang araw po. It's Showtime! 3 taon na po ang nakalilipas, September 10, 2012, nang unang lumabas sa telebisyon ng bayan ang segment na Showtime, Ako ay Pilipino. Mula noon, may mga 460 episodes na ang nalilikha. Masaya po ako sa naging tugon ng ilan sa mga guro, estudyante at mga ordinaryong mamamayan sa gawaing ito. Nagagamit raw nila sa eskwela para maintindihan ang mga isyung pangkasaysayan. Para sa maraming tao kasi, kahit sa mga guro mismo ng kasaysayan, kayang patumbahin ang mga bata sa antok ng asignaturang kasaysayan. Na ang kasaysayan ay para lamang sa mga akademiko at mayayaman, na hindi uunahin ng mga mahihirap ang pagkakaroon ng interes sa kasaysayan dahil mas uunahin nilang isipin kung saan kukuha ng susunod na ipangkakain. Dahil dito, hindi natututo sa pagkakamali ng nakaraan ang marami sa atin, kaya naman paulit-ulit nating nararanasan ang mga problemang panlipunan na pumepeste sa bayan, kabilang na ang mga paulit-ulit nating hinahalal na masasamang pinuno. May mga nagtatanong, mahirap ba tayong bansa kaya ang kasaysayan ay hindi natin natututunan? O hindi natin natututunan ang kasaysayan kaya mahirap tayong bansa na hindi umuunlad at umuusad? Sa matagal na panahon kasi, ang history ng Pilipinas ay sinulat ng mga banyagang mananakop. Sa makatwid, wala ito sa ating perspektiba. Hindi natin nararamdaman na kwento natin ito. Kaya naman, ayon kay Seiyo Salazar, kailangan natin tingnan ang termino natin para sa history, kasaysayan, para malaman natin na hindi memorization of facts lamang ang hinahanap natin sa nakaraan. Saysay, na may dalawang kahulugan. Saysay o mga kwento at saysay o kabuluhan, kahulugan, katuturan at kahalagahan. Sa makatwid, mga salaysay na may saysay o mahalagang kwento para sa isang grupo ng tao. Sa makatwid, sa pagsusulat o pagbabasa ng kasaysayan, kailangan magkwentuhan tayo ukol sa mga bagay na mahalaga sa atin. May saysay sa atin. Gayun din, para mas matuto ang karamihan sa mga Pilipino, kailangan gumamit ng kanilang sariling wika. Ayon nga kay Nelson Mandela, if you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Kung nais nating makipagtalastasan sa mas maraming Pilipino, kailangan hindi lamang tayo mapirmi sa classroom, kundi kailangang abutin natin ang mga plataporma kung saan naroon ang bayan, kumukuha ng impormasyon o nakikipaguntahan ng kanilang mga opinyon. Kailangan tumungo ng mga historiador sa social media at magsalaysay sa telebisyon, radyo, periodiko, sa mga malls at sa mga pulungan ng mga maralitang tagalungsod. Ang tawag sa gawaing ito ay popular history, paglalapit ng kasaysayan sa madla, at bahagi ang Showtime sa gawaing ito ng inyong lingkod. Sa kabila ng pagmamaliit ng ilang akademiko, minsan nagmumukha na nga kaming payaso o stand-up comedian para lamang mahaliw ang mga tao. Kailangang may gumawa nito, ang magsumikap na mailapit sa publiko ang kanilang kasaysayan at kalinangan, para kung sakali, baka sakali, hindi na tayo maging isang bansang hindi kilala ang sarili. Matuto na tayo sa pagkakamali ng nakaraan upang lalo tayong makamove on tungo sa pagiging isang maunlad na bansa. Salamat sa inyong suporta sa Showtime. Ako po si Xiao Chua para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.